Ang title po ng message ko sa inyo ngayong umagang ito is God invites us to enter His rest. Ang purpose po ng message ko ngayong umagang ito para po sa bawat isa ay una, para po i-motivate ko kayo sa family devotion every Saturday evening. Ginagawa po nating maging good habit ito para sa lahat po ng member ng Lord's Way, particularly sa bawat pamilya po, na ang bawat pamilya ay magkakaroon ng family devotion every Saturday evening. Kasi po, Saturday evening, yung Sabbath po ay nagsisimula sa gabi ng first day. Sa Bible po kasi, ang araw ay binibilang na there was evening and there was morning, nagsisimula sa gabi. Kaya ang ating pong Christian Sabbath, ang Lord's Day natin, nagsisimula Saturday night. Kaya ini-encourage ko, minomotivate ko po ang bawat pamilya na magkaroon ng family devotion Saturday evening after dinner. At tayo nga po ay nakapag-second week na tayo. At salamat po sa Diyos dahil marami ang sumasama. Ang panalangin ko po sa Panginoon, lahat ng pamilya ay magkaroon ng family devotion. Tingnan po ninyo ang ating church, pangalawang Sunday natin to puno. Kasi prepared po kayo sa pagdalo ninyo pag Sunday, dahil nga po naka-prepare, Saturday night pa lang ay prepared na po kayo. That is the purpose. Pangalawang purpose po ng message nito ay ito. Para turuan ko po kayo kung ano ang sinasabi ng Bible, bakit tayo kailangan magpahinga one day per week to worship God. Gusto ko pong ibahagi sa inyo, bakit ba iniutos sa atin ng Diyos na magpahinga tayo isang araw sa isang linggo para sambahin natin ang Diyos. Now, bago po natin sa ating pagpapatuloy po, ay gusto kong panoorin po ninyo itong video ito na nakita ko sa internet that summarizes what we are going to talk about ngayong pong umagang ito. The number 7 is a big deal in the Bible. Yeah, in biblical Hebrew, the word 7 is connected to the idea of fullness or completeness. And that's something we all long for, but don't often experience. Instead, we find ourselves working endlessly, fighting back chaos with no real rest. Yes. Now keep all that in mind as we turn to Genesis 1 in the Bible. It begins with darkness and disorder, but then God speaks to bring about light and order so that life can flourish. And this happens over the course of 6 days. Each day is marked with the phrase, there was evening and there was morning. But on the seventh day, something special happens. God stops and rests. Right. Creation is brought to its completion on the seventh day. And that phrase, there was evening and there was morning, it doesn't appear on day 7. It's like a day with no end. On the seventh day, God's presence fills His creation. The land provides for all of God's creatures, including humans, who are appointed to rule the world with God forever. Kings and queens of the seventh day rest. I can get into that. But the humans are deceived by a dark power, and they forfeit that rest. They're exiled into the wilderness, where they have to work as slaves to the land. Until they die and return to the dust from which they came. But God wants to restore humanity back to that seventh-day rest. So He chooses to give the family of Israel that experience of ultimate rest so they can share it with others. But how? They're in Egypt, slaves to an oppressive empire who's grinding them into the dust. So God confronts Egypt and He liberates the Israelites, taking them through the darkness and chaos on the way to the Promised Land. Now, while they're on their way, they find themselves in the wilderness. It's easy to get lost. Life is a struggle. They're not in the land of rest yet. But while they're on the way, God invites them in the wilderness to start living as if they're in the Promised Land. But how do you practice the future rest in the wilderness? Well, God tells them that every seventh day they are to stop their work, or in Hebrew, to Shabbat, so that they can rest and enjoy God's good world. So take a whole day to live as if the ultimate rest has already come. Yeah, this is the Sabbath, celebrated every week on the seventh day. But there's more. The Sabbath is just one of 7 festivals that Israel practiced every year, each one anticipating that seventh-day rest. That is a lot of 7s. And there's even more. Every 7 years, the Israelites were to liberate slaves, forgive debts, and let the land rest for a whole year.
And then, every 7 times 7 years was the ultimate seventh-day rest, called the Year of Jubilee. If anyone had lost their land or gone into debt, all was forgiven, everything restored. Wow, so the Sabbath, these feasts, the year of Jubilee, it's all pointing towards the hope of future rest. Right. Now, when the Israelites went into the land, they forgot their God, and so they forfeited their chance for rest in the promised land. They're exiled and enslaved again by an oppressive nation, led back into a world of chaos and disorder. But Israel's prophets said that their exile would end one day, and that the ultimate jubilee of freedom and rest would come, but generations go by, and they're still waiting. It's at this dark point in the story that Jesus appears, and he launches his public mission on a Sabbath day. Yeah, he read aloud from the scroll of Isaiah, saying that it was time for all captives and slaves to be released because this was the year of the Lord's favor. What did he mean, this is the year of the Lord's favor? He was talking about the ultimate jubilee. So Jesus is claiming that seventh-day rest would come through him. Right, he said that he was the Lord of the Sabbath, and he confronted disorder and darkness in all of its forms, liberating people from sickness, sin, even from death itself. Yet, Jesus was killed, so even his work was undone. Well, it seemed that way. But notice, Jesus timed his death to take place at the end of the week. His body rested in a tomb during the Sabbath, and on the 8th day, he rose from the dead. Oh wait, the 8th day? You mean the first day of a new week? Exactly. Jesus' resurrection was like the first day of a new creation, where God's light and life broke into the darkness. So because of the resurrection, we have hope in God's promise of future rest. But we're not there yet. It's like we're still in the wilderness, where we experience struggle and pain. But as we journey towards that ultimate seventh day, Jesus invites us to experience a taste of real rest now by following him. Or in his words, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." So, bakit po tayo kailangang magpahinga isang araw sa kada linggo? Bakit po natin kailangan gawin yon? Well, para maintindihan po natin, yung bagay na yan, kailangan po nating bumalik sa Day of Creation. Doon po sa unang nakatalang kasaysayan sa Bible kung papaano nagsimula ang lahat ng bagay sa aklat po ng Genesis. Ang Genesis po ay the book of beginnings. Diyan po kinukwento sa atin ang pasimula ng lahat ng bagay, ang pasimula ng langit at ng lupa, ang pasimula ng tao, ang simula ng kasalanan, ang simula ng iba't ibang lengguwahe, and so on and so forth. Now, dito po natin makikita kung ano ang original plan ng Diyos. Simula pa nung una. Ito pong makita natin sa aklat ng Genesis. Ang buhay po natin ay hindi trabaho lamang. Life is not only about working. Rather, ang buhay po natin is about reigning and resting with God in His creation. Yan ang original plan ng Diyos. Hindi lamang po tayo magtatrabaho 7 days a week, walang pahinga. That is not God's original plan. Ang plano po ng Diyos ay tayo ay maghahari, magdodominate, magre-reign, and we rest with God in His creation, reigning and resting with God sa Kanya pong mga nilikha. At dito po mababasa natin sa Genesis 1 and 2. No? Maliwanag pong pinapakita sa atin yan na yan ang original plan ng Diyos. Okay? Bago po nagkaroon ng pagkakasala dahil sa disobedience ni Adam at saka ni Eve, yung first human, bago po yon, sa Genesis 3 po yon, ay ang original plan ng Diyos, yun nga po, we rest and we reign with God with His creation. So, now, balikan po natin ang Genesis 1. Diyan tayo magsisimula. Sa Genesis 1 po, makita natin na ang Diyos po, nilikha niya ang lahat ng bagay in 6 days. Okay, 3 araw po niyang fino-form ang universe, ang earth and the universe, and then He spent 3 days filling it. 3 days forming and 3 days filling it. Okay? Doon po sa, halimbawa, doon po sa first day, God formed light. Okay? Doon po sa second day, God
created the sky. Doon the third day, God created the land and the seas. And then nung nakaporma na po ang langit at ang lupa, pag sinabing langit, yan po ang sky, ay doon sa 3 days naman, God spent 3 days filling what He has formed. Pinorm po niya yung laman ng yung light, linagyan niya ng laman yung sky, linagyan niya ng laman ang land, nilagyan niya ng laman ang mga dagat. Doon sa lahat ng mga bagay na good and beneficial. Okay? Kaya po, every time na kinikreate ng Diyos ang mga bagay-bagay, lagi niyang sinasabing, it is good. It is good. It is good. So He spent 3 days forming and 3 days filling. Filling earth, sky, seas with every good and beneficial things. Now, pansinin po natin, nung pong i-create ng Diyos ang tao doong 6th day, lahat po ay ready na. And it was provided for, nang sa ganon, ang tao po, pwede na siyang mabuhay doon sa creation ng Diyos. Okay? Gusto kong ipaalala yon. Nung i-create po ang tao on the 6th day, lahat ay nandyan na lahat. Okay na lahat. Everything is provided for. Pwede nang mabuhay ang tao doon po sa creation po ng Diyos. Now, please take note. Yung pong 7th day ay kaiba doon sa mga 6 days. In fact, pag binabasa po ninyo ang Genesis creation account, parang pinapakita sa atin habang binabasa natin yung 6 days, yung 1st day, 2nd day, 3rd day, 4th day, 5th day, 6th day, ay parang ang culmination doon ay matatapos on the 7th day. Okay? At ganun nga po ang totoo dyan. Yung 7th day, yung pang-7 araw po, yan ang pinakarurok ng mga araw. Yan po ang culmination ng creation ng Diyos. Doon papunta yung 6 days. Kaya yung 7th day is the climax of the day of creation. Kaya mababasa natin dyan sa Genesis 1, verse 31, ito po ang sabi, "And God saw everything that He had made, and behold, it was very good. And there was evening, and there was morning, the 6th day." Okay? And then, pagpasok ng chapter 2, ito po ang mababasa natin. "Thus the heavens and the earth were finished, and all the host of them, and on the 7th day God finished His work that He had done, and He rested on the 7th day from all His work that He had done. So God blessed the 7th day and made it holy, because on it God rested from all His work that He had done in creation." Take note, the 7th day is different. The 7th day is unique. Okay? Doon po sa 7th day of creation. Okay? Una, pansin nyo, 3 beses binanggit yung 7th day. Diyan po sa verse na yan. 3 beses binanggit. Okay? Okay? Now, why? Bakit po unique ang 7th day? Well, makita natin, una, dahil creation was complete. Creation was finished. Tapos na ang gustong i-create ng Diyos. Okay? Complete na ang creation. Pwede na itong tirhan. Okay? Pangalawang dahilan, God rested on the 7th day. Nagpahinga po ang Diyos sa 7th day. And then, yung pangatlong dahilan, bakit unique ang 7th day? God blessed the 7th day. Pinagpala ng Diyos ang 7th day. That's why the 7th day is different. The 7th day is unique. Okay? Kakaiba ito doon sa 6 days. Now, ang tanong natin, why did God rest on the 7th day? Dahil ba sa pagod? Dahil napagod ba ang Diyos? Nag-60 na siya, kaya napapagod na siya, kailangan siya magpahinga. No! Okay, hindi po nagpahinga ang Diyos sa 7th day dahil napagod siya kakakreate na doon sa 6th day creation. Ang power po ng Diyos is infinite. Ang kapangyarihan po ng Diyos ay walang hanggan. Kanya po yung creation, yun po ay sandali lang sa Diyos yan. Nagsasalita lang ang Diyos dahil makapangyarihan ang salita ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos, nakikreate ang sinabi niya. Kaya hindi po napapagod ang Diyos sa kanyang creation. Kaya siya
Pero kaya siya nagpahinga, iba pong pahinga. Ang pagpapahinga ng Diyos. Ang pagpapahinga po ng Diyos was a deep pleasure and satisfaction at the fruit of His labor. Nagpahinga ang Diyos para i-enjoy niya at tingnan niya at magkaroon siya ng kasiyahan at satisfaction doon sa lahat ng create niya doon sa 6 days. Nagpahinga siya. At nang sa ganon, at this time, yung creation naman niya ay sasambahin siya. Okay? Para i-enjoy ng Diyos ang kanyang creation at ang creation naman, i-enjoy niya ang kanyang creator. Okay? Yan po ang makita natin. Kaya nakasulat po, and God saw everything that He had made, and behold, it was very good. God was satisfied. God was deeply pleased. At yung pagpapahinga po ng Diyos, it was a joyous rest. Tuwang-tuwa siya nung magpahinga siya dahil it is now complete. Now, pansinin po ninyo, ang Diyos sa kanyang pagpapahinga, sinyer niya yung kanyang pagpapahinga kay Adam and Eve. Nagpahinga rin si Adam and Eve. Just imagine, 6 day kinreate, tapos 7 day magpapahinga na sila kasama ang Diyos. Okay? Kaya po ang creation nun, ay ang physical creation po nun, ay parang isang magandang katedral. Nag-create ang Diyos ng isang malaking katedral na napakaganda para magkaroon ng space ang Diyos at ang tao to live together in that paradise. Okay? Pakita mo nga yung slide. Next slide. Ayan, parang ganyan. Hindi ako makakita ng magandang picture dyan eh. Parang ang Diyos, in creation, God made a very beautiful cathedral. Okay? Na kung saan it was so beautiful. At doon sa creation na yon, sa cathedral na yon, there was a God space and a human space. Ibig sabihin, nagkaroon ng spasyo dyan para ang tao at ang Diyos ay mamuhay, they will live together in that new cathedral, a cosmic cathedral. Now, iyan po ang original plan ng Diyos. Na makasama niya ang tao doon sa 7th day. Alam niyo ang what is amazing about this? Mapapansin niyo doon sa creation story, walang sinabing there was evening and there was morning on the 7th day. Doon sa first day, second day, third day, hanggang 6th day, laging nagtatapos there was evening and there was morning. Pero doon, pagdating na sa 7th day, wala kang mababasang and there was evening and there was morning. Anong ibig sabihin yan? Ang plano ng Diyos talaga, God will rest with man forever. Yan ang original plan ng Diyos. Magre-rest ang Diyos, okay? Kasama po ang tao. Now, ang tanong natin, ang ibig bang sabihin nun, si Adan at si Eva ay hindi na magtatrabaho? Okay, magre-rest na lang sila? Ay, hindi. In fact, mapansin natin doon sa Genesis account, ang Diyos po ay nagtanim daw ng isang garden doon sa Eden. Ang Garden of Eden daw po, sabi ng mga commentators, ay nasa isang mataas na lugar. Okay? Isang mataas na, napakaganda raw po ng Garden of Eden doon at kinreate po ng Diyos ang Garden of Eden para doon niya inilagay yung tao at sila ang mga ngalaga doon sa Garden of Eden as a sign na ang tao magwo-work siya under God's rule. At ang tao ang magro-rule sa lahat ng creation ng Diyos. So ang tao po, kinreate ng Diyos hindi lamang para magpahinga, magtatrabaho din. Okay? Nga lang, ang kanyang pagtatrabaho will be enjoyable. Okay? Magtatrabaho siya na ma-enjoy ang trabaho niya. Okay? Bakit? Garden eh. Sino po ang nag-garden sa inyo dito? Those who are yung hobby nila is gardening, it's not work. It's a delightful task. Ako po, meron akong maliit na garden doon sa harapan ng bahay namin. And when I want to refresh myself and I want to declog, ano tawag doon? Para distress, hindi man ako masyado na-stress, I go to my garden. Hindi ako nag-garden para kumita, para magtrabaho, para dagdag ko ito sa aking income. No. Gardening is a delight. Okay? So, ang ibig sabihin,
ang pagtatrabaho ni Adan at ni Eva is enjoyable. It will be a delightful work under God's rule. Sino po sa inyo ang nagtatrabaho, enjoy na enjoy kayo sa trabaho niyo? Yung iba nga sa inyo nagpe-pray kayo ng trabaho. Pag nagkatrabaho kayo, nagpe-pray kayo, sana bakasyon. Nagtataka ako sa inyo. Yung iba, nagpe-pray sila, sana magkatrabaho sila. Pag may trabaho, lagi iniisip, day off ba? Day off, day off. Okay? Because many of us do not enjoy our work. That is not God's plan. Ang plano po ng Diyos from eternity past ay we will enjoy our work. Kaya nga si Adan at si Eva, ang trabaho nila gardener. Hindi para kumita sila, okay? Hindi para idagdag nila sa kanilang income at hindi para sabihin nila, pag hindi ako nag-garden, hindi ako kakain. Hindi. Lahat ng kailangan nila nandun na. They don't have to work for their living. Lahat ibinigay na ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, nag-i-enjoy sila sa kanilang ginagawa under God's rule. They are working at the same time, they are resting, mga kapatid. Pero what happened? Ano po ang nangyari? Well, ayon sa kwento, dahil sa disobedience, dahil sa paglabag nila, hindi nila pagsunod doon sa utos ng Diyos sa kanila, yung original plan po ng Diyos ay na-disrupt. Ibig sabihin na-disrupt, nagambala po ang original plan ng Diyos, nagulo. Okay, now note, na-disrupt po, hindi na-eliminate. Na-disrupt po, hindi na-terminate. Okay, nagambala, nagulo, pero hindi po, ibig sabihin nun, ang Diyos ay hindi niya ipagpapatuloy yung kanyang original plan. Ganun pa rin ang original plan ng Diyos na ang tao will enjoy work under God's reign forever. Yun po. Now, pero ano po ang nangyari? Sa kwento, sinubok po ng Diyos yung tao, si Adan at si Eva, kung magtitiwala sila sa sarili nilang karunungan o sa karunungan ng Diyos. Yan ang test. At yan po ang kahulugan noong pagbabawal ng Diyos sa kanila na huwag nilang kakainin yung bunga ng puno ng pagkaalam ng mabuti at masama. That is a test. Magtitiwala ba sila sa karunungan ng Diyos o sa kanilang sariling pangunawa? Kaya sabi ng Diyos sa kanila, para i-test sila kung sila ay magtitiwala sa Diyos o sa kanilang sarili, sabi po ng Diyos sa kanila, makakain mo, sabi niya kay Adan, ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama, huwag na huwag mong kakainin ang bungang yon sapagkat sa araw na kainin mo yon ay mamamatay ka. Kinain po nila yung bungang pinagbabawal dahil nag-decide silang magtitiwala sila sa sarili nilang unawa. Hindi sila magtitiwala sa karunungan ng Diyos. Pinili nilang maging independent sa Diyos. Pinili nilang magtiwala sa sarili nilang kaalaman. At ganun nga po ang nangyari sa kanila. Sabi ng Diyos, sa oras na kainin niyo yan, mamamatay kayo. Anong ibig sabihin ng mamamatay sila? Of course, that is, mamamatay sila physically. Dapat hindi sila mamamatay physically. Pero isa pang kahulugan ng mamamatay sila ay namatay po sila sa buhay na may kaugnayan sa Diyos. Naputol yung kanilang kaugnayan sa Diyos, okay, na kanilang kapahingahan. Ang Diyos ang kapahingahan nila. Dahil meron silang kaugnayan sa Diyos. At dahil nilabag nila ang Diyos, naputol yung kaugnayan nila sa Diyos na nagbibigay sa kanila ng kapahingahan. So, mga kapatid, dahil po nag-decide sila na magtitiwala sila sa kanilang sariling ingenuity, sa sarili nilang unawa, bumalik po sila doon sa kaguluhan bago likhain ng Diyos ang sanlibutan. Bumalik sila. Okay? Si Adan at si Eva, bumalik sila sa buhay doon sa kalagayan ng sanlibutan bago likhain ng Diyos ang sanlibutan. Now, ang tanong, ano ba ang kalagayan
ng sanlibutan bago likhain ng Diyos ang sanlibutan? Well, madilim, magulo. Doon sila bumalik. Bumalik sila, si Adan at si Eva. Ito po ang mababasa natin sa Genesis. Yung kalagayan po ng langit at lupa bago yung creation. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang hugis at o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Dito makita natin, nung hindi pa po inaayos ng Diyos ang langit at ang lupa, wala pong kaayusan. At pawang kadiliman ang bumabalot. Yung walang kaayusan, pawang kadiliman, larawan po yan ng isang taong malayo sa Diyos. Diyan sila bumalik, si Adan at si Eva. Okay? Walang kaayusan ang pamumuhay nila. Naging magulo ang pamumuhay nila. At balot sila ng kadiliman. Diyan sila bumalik. Okay? Now, mga kapatid, ang application ko po sa inyo dito ay ito. Yan po ang kalagayan ng isang taong walang kaugnayan sa Diyos. Magulo ang pamumuhay. At ang kaisipan niya ay pawang kadiliman. Alam ho ninyo, bilang pastor po ninyo, meron akong mga struggles. Isa po sa mga struggles ko ay doon sa mga kapatid nating nakasama natin sa church ng matagal at pagkatapos, bigla na lang aalis. Struggle po sa akin yan kasi mahal ko po kayo. Dahil lagi ko kayong pinapanalangin, pag po merong 2, 3 umalis sa church at babalik sila doon sa dati lang pamumuhay, masakit po sa akin yon. Kaya po sa aking panalangin, madalas, nagtatanong po ako sa Diyos, Lord, sabi ko, masaya po ba yung mga umalis? Okay, masaya po ba yung kalagayan nila ngayon dahil nagagawa nila yung kanilang gusto? Hindi na sila nagsa-church, hindi na sila nagsa-cell group. Yan po ang lagi kong tinatanong sa Diyos. At alam nyo, lately po merong 2 kapatid natin ang bumalik. At sinagot po ng Diyos yung aking katanungan sa Kanya. In-interview ko po ito. Tinanong ko po yung isa. Sabi ko sa kanya, ano yung kalagayan mo nung umalis ka? Masaya ka ba? Pastor, sabi niya, hindi po. Magulo. Yung isa pong nakausap ko, sabi niya, Pastor, alam ko pong mali, masama na yung ginagawa ko, pero dahil kahit na alam kong masama, natutukso kong gawin ito. At napakadilim po, Pastor, sabi niya, kaya po bumalik ako. Yung isa pong nakausap ko, ay sabi niya, alam mo, Pastor, sabi niya noong kinausap ako nitong kapatid nating ito, nung kinakausap niya ako, pinababalik ako sa church, doon ko na lamang napakalayo ko na sa Diyos. Akala ko, kaya ko na wala sa church, na malayo sa Panginoon. Yes, nasa akin ng Panginoon, pero dahil wala ko sa church, magulo yung buhay ko, at hindi ko alam, napakalayo ko na pala sa church. By the way, yung isa pong kinausap ko, sabi niya, yung pong misis ko, siya na. Yung misis po niya, hindi pa Christian actually. Siya po ang nagtutulak sa akin, bumalik na ako sa church. Kasi masyado po akong nagumon sa aking negosyo, wala na raw po siyang time sa family niya, paninegosyo na lang, at kung ano-ano ang naiisip ng taong ito. Doon ako sinagot ng Diyos sa aking tanong. Hindi po masaya yung mga taong nasa Diyos na and then bumalik. Siguro, kaya sinasabi ko ito sa inyo, baka po kayo tinutukso kayo ng dyablo na iwanan ninyo ang pamumuhay ninyong nagsa-church kayo pag Sunday, nagsa-cell group kayo, kasi iniisip nyo, kaya naman ninyo. Magtitiwala kayo sa sarili nyong unawa, magbibigay kayo ng sarili nyong paliwanag kung bakit iiwanan nyo ang church. Ito po, siguro bilang pagmamahal ko po sa inyo, huwag po ninyong gagawin. Magulo po ang malayo sa Diyos. Isa pa pong kapatiran yung naringgan ko ito. Nagpaalam po siya sa cell leader niya. Sabi niya, napansin ko po kasi yung mga kabatch ko, maunlad na sila ngayon. Ako wala akong ginawa ko dito, kundi mag-church, mag-lead ng cell group. Wala na akong time sa aking sarili. Kaya nagpaalam po siya sa kanyang cell leader at sabi pa niya, hindi ko kayo makakalimutan. Kahit na aalis ako dito. Lately po, narinig ko, siya'y nagdadalang tao. Nabuntis po siya ng kanyang boyfriend.
At ngayon, halos ayaw na niyang ipakita ang kanyang mukha. Sinagot po ako ng Diyos, magulo po ang buhay ng mga taong hindi ginawang center ang Diyos sa buhay nila. Kaya sabi ko sa sarili ko, Lord, sasabihin ko ito sa church. Baka merong natutokso na bumalik sila sa dati. Si Adan at si Eva po, nung nagtiwala sila sa sarili nilang unawa, hindi doon sa patakaran ng Diyos sa kanila, bumalik sila doon sa kalagayan ng mundo bago yung creation. Walang anyo, magulo, at saka pawang kadiliman. Ang nasa sa isip nila, pawang kadiliman. So ano po ang naging effect ng disobedience dito po sa mga unang tao? Una, sila po ay napasailalim sa hatol ng Diyos. Okay? Yan po ang nangyayari. Makita natin, noong pong Genesis 1 and 2, nung hindi pa sila nagkakasala, laging refrain, God bless them, God bless them, God bless them, be fruitful, be multiply. Ganon ang pahayag ng Diyos. Pero nung magkasalan sila sa Genesis 3, curse is the ground. Curse is this, curse is that. Mga sumpa na po ang lumalabas sa bibig ng Diyos. Kaya po ang taong nandoon sa ganung kalagayan magulo. Pangalawang bunga ng disobedience. Ang work po, ang pagtatrabaho has become laborious, not enjoyable. Okay? Yan po ang nangyari. Yung pong pagtatrabaho na nila, hindi na nila na-enjoy. It became laborious. Nahihirapan na sila. At ganun nga po ang nangyari. Nagtatrabaho na sila ngayon para punan yung kanilang pangangailangan. Dahil nagtitiwala sila sa kanilang sarili, hindi na sa Diyos, kaya ang pagtatrabaho nila, talagang ganun na lamang ang pagkabalisa nila. Habang nagtatrabaho sila, lagi nilang iniisip, baka kulang, baka kulang, baka kulang. They are not enjoying their work. Okay? Dahil yun po ang sumpa ng Diyos sa kanila. Mababasa natin sa Genesis 3. Ito po ang sabi ng Diyos kay Adam. Because you have listened to the voice of your wife. Pansin niyo, because you have listened to the voice of your wife. Kasi may naisip akong joke pero wag na lang. Okay. Okay. And have eaten of the tree of which I commanded you. You shall not eat of it. Curse is the ground because of you. Sabi niya, in pain you shall eat of it all the days of your life. Thorns and thistles it shall bring forth for you. You shall eat the plants of the field. By the sweat of your face you shall eat bread. Till you return to the ground, for out of it you were taken. For you are dust, and to dust you shall return. Magtatrabaho sila dahil baka magkulang sila. Hindi sila magpapahinga dahil sa sariling sikap sila nagtitiwala. Yan po ang kalagayan ng isang taong hindi marunong magpahinga. Yung iba, yung pang-7 araw nang hihinayang. Double pay, extra pay. No, God said you rest. Magtiwala ka sa akin that I will provide for you. That's the purpose of the 7th day. You enter God's rest. And in that rest, you don't work. And God will provide for you. On the 7th day, everything was provided for. And God wants you to rest. Pero pag ang isang Kristiyano, isang tao, naisip niya, hindi ako nagtitiwala sa karunungan ng Diyos. Magtitiwala ako sa sarili kong kakayanan. I will do as I please. Then, yan po mangyayari. Hindi na siya mag-enjoy sa kanyang ginagawa. Well, is everything lost? Nawala na po ba ang lahat ng bagay? Iniwanan na ba ng Diyos ang kanyang original plan? Ang Diyos po ba ay nag-iisip na ng plan B? Okay? No. Hindi po. Hindi po binabago ng Diyos ang kanyang original plan. In fact, the whole Bible narrative, yung pong buong kwento ng Biblia, pagbabasahin ninyo, it's about God restoring back man to his original plan. Okay? That man will enter God's rest. So ang Diyos gusto pa rin niya pumasok ang tao sa kanyang kapahingahan. At ito po ay ini-illustrate doon po sa 7th feast
na ibinigay ng Diyos sa mga Hudyo. Fast forward sa ating kwento sa Genesis. Fast forward. Pinili po ng Diyos si Abraham. Mula kay Abraham, bumuo po ang Diyos ng isang bagong nation. At yung nation na yan po ang bansang Israel. Diyan ibinigay ng Diyos yung kanyang law at yung mga laws po na yun, yung mga kautusan na yun ay merong mga festivals or feasts. At doon po sa 7th feast na ibinigay ng Diyos sa mga Hudyo, doon natin mapipicture na ang Diyos gusto niyang pabalikin ang tao sa kanyang original plan to enter His rest. Now, tingnan po natin yung 7th feast na ibinigay ng Diyos doon po sa mga Hudyo. 7 po ito. By the way, there are 7. Ang 7 sa Bible is a number for completeness, is a number for perfectness. Okay? Now, what are these 7 feasts? Number 1, the weekly Sabbath. Weekly Sabbath, yung every 7th day you rest. Okay? Yung pangalawa, yung pong 7th new moon o yung tinatawag nilang 7th Feast of Trumpets. Every 7th moon, merong new moon every month. So, bibilang po sila. Actually, I'm not sure about that. It is the 7th moon. Bumibilang sila ng every new moon, bibilangin nila. And every 7th moon, meron silang Feast of Trumpets. And then yung pangatlo po is the sabbatical year. This is amazing, yung sabbatical year. Doon po sa sabbatical year, it is every 7th year. Yung mga Hudyo po, ang gagawin nila, ang utos ng Diyos sa kanila, huwag nilang i-cultivate yung land. Okay? Hindi po nila bubungkalin, tatamnan yung pong lupa nila every 7th year. I-allow nila yung land, magpahinga rin yung land. At hindi sila magtatrabaho for 1 year. Hindi nila bubungkalin yun. Okay? And God will provide. And then the slaves on the 7th year, yung pong mga slaves na ibinenta nila yung kanilang sarili sa kapwa nila Hudyo, ay i-release sila. Kay malaya na sila. And then come the year of Jubilee, another significant feast dun po sa mga Hudyo. Dito po sa 7th, the Jubilee year, ito naman ay magbibilang sila ng 7 years. Okay? Imagine niyo 7 years times 7. Every 49th year, on the 50th year, ang gagawin po nila, lahat po ng mga land na naibenta sa kapwa Hudyo ay babalik. Itong tinatawag na year of reset. Every 50th year, every Jubilee year, yung pong mga Hudyo, babalik sila sa lupa na ipinamana sa kanila. Halimbawa, binenta mo yung lupa mo na minana mo sa iyong mga magulang. Every 50th year, kahit na may utang ka, ibabalik sa iyo. Okay? Ibabalik sa iyo yung lupa. Kunwari, nakabili ka ng lupa doon sa Galilee. Ngayon, taga-South ka talaga, taga-Judea ka. Iiwanan mo yung lupa mo sa Galilee, babalik ka doon sa original land mo sa Judah. So, it is a year of reset. Nang bawat Hudyo, babalik sila sa kanilang sariling lupa. Kung may utang po ang Hudyo sa kapwa niya Hudyo, okay, quits na yan. Year of reset yan. Okay? Year of reset. Every Jubilee year. Yun po ang utos ng Diyos sa kanila. Then, the Passover. Okay? And then, the Feast of Unleavened Bread. And then, Pentecost. The first fruit. Diyan natin nakuha yung first fruit festival. Pentecost. Now, ayon po kay Unger, sa Unger Bible Dictionary, ito po ang sabi niya. So, every 7th day, every 7th month, every 7th year, and lastly, the year that came after the lapse of 7 times 7 years was marked by a festival. Yung pong 7th feast na binigay ng Diyos sa Israel is a token that God wants man to be back to his original design. Every 7 days a week, 7th month, 7th year, and the year of Jubilee is a reminder
God wants us to go back doon sa original plan niya. Okay? Now, all feast, ito po lahat ng feast na yan, ng 7 na yan, were celebrated by a day of rest. Nagpapahinga. So anong sinasabi ng mga talatang yan? Ang Diyos hindi niya inaalis yung original plan niya na magpapahinga tayo. Now, ano po ang ini-imply ng mga feast na ito? Ano po ang sinasabi sa atin? Well, una, that God is the ruler of time and the seasons. Yan ang pinapakita niyan. Hindi tao ang naghari ng kanyang oras. Hindi ba sabi, pag may time, magcha-church ako pag may time, magpapahinga ako pag may time. No, you don't rule your time. Hindi mo hawak ang inyong time. Ang Diyos ang may hawak ng time. Huwag mo ating sasabihin na ako may hawak ng aking oras. Gagawin ko ang gusto kong gawin sa aking oras. No. It's never that way. Maging ang mga seasons, yung pong mga panahon, yung mga celebration, ang Diyos po ang ruler ng time and the seasons. Man is just following God's timing. Okay? Tingnan po ninyo ang sabi sa Bible. And God said, that there be lights in the expanse of the heavens to separate the day from the night. And let them be signs and for seasons. Let there be for signs and for seasons and for days and years. Kaya tayo sinusundan natin yung mga ikot ng mundo. Yung ikot po ng earth. Ikot ng buwan sa earth. Why? Kasi ang Diyos ang naglagay niyan para i-rule niya tayo. Okay? Eh bakit kayo nagpapahinga pagdating ng gabi? Okay. We follow the 24-hour day. Okay? 7 days a week. 365 days a year. At saka meron pang leap year. 366 every 4 years. Okay? Yung iba nagbe-birthday lang every 4 years kasi February 29. Okay? Bakit nila sinusunod yan? Because of God. Ang pinapakita po natin dito, we are following God. Okay? Bakit tayo natutulog sa gabi? Kasi ganun talaga. Okay? Alam mo ninyo, napansin ko, ano kaya pag yung sa ibang sa atin maganda yung kalagayan natin kasi pagkagat ng dilim, talaga matutulog ka, madilim eh. Pero sa ibang bansa daw po alas 7 maliwanag pa rin. Pinipilit nilang matulog. Tayo swerte tayo eh. Ano? Okay? Na talagang ganun po inayos ng Diyos. So gusto ko pong i-remind sa inyo mga kapatid, God rules our time. God rules the season. Man just follow. Sinusunod lang ng tao yung pong kapangyarihan ng Diyos sa pag-establish niya. Pangalawa, anong ini-imply nito? God owns everything. Ang Diyos po ang nagmamay-ari ng lahat. Tayo po, sabi ng Bible, we are just tenants. Okay? Ang Diyos ang may-ari at tayo ay tenants. Ibig sabihin ng tenants, tayo po ay nanguupahan lang. Okay? Nanguupahan lang. Okay? Pagkatapos po ng buhay natin dito, tapos na yung ating tenancy. Iba naman ang magiging tenant ng Diyos. Yung pong mga titulo ng mga lupa natin, tandaan niyo mga kapatid, pag kayo po wala na sa lupa, hindi na po ang pangalan niyo lalagay dyan. You are just a tenant. Ako, I'm just a tenant. Yung kotse ko nakapangalan ngayon sa akin, pero pag namatay ako, hindi na papangalan sa akin yan. Maaaring ipangalan ko sa isa sa mga anak ko. No? Kasi sila naman. Ganyan po tayo. God owns everything. We don't own anything on earth. Okay? Tingnan nyo sa mga Hudyo. Every sabbatical year, the land is not to be cultivated. Sabi ng Diyos, every 7th year, huwag niyong bubungkalin ng lupa. Papagpahingan niyo ang lupa dahil ang lupa ay sa akin. Kayo tenants lang. And every jubilee year, every 50th year, everything has to be reset. No? Every 50th year, dun sa mga Hudyo, ibabalik ang original owner sa kanyang original land. Because God says, it is mine, it is not yours. You're just tenants. Ganyan po tayo mga kapatid. And then, pangatlo po, ini-imply nito, we have to trust God for our life and not trust our own understanding.
na magtitiwala po tayo sa karunungan ng Diyos, hindi sa sarili nating pangunawa. Kaya pag sinabi ng Diyos, magtrabaho ka 6 na araw, sa isang araw, magpahinga ka. Hindi mo pwede sabihin, ano yun? Yung nagtitiwala dyan, sayang ha? Bahala ka. Sa pag-spend po ng Sabat, sa pag-celebrate ng Sabat, you have to trust God. Kasi yan ang dinisenyo niya at pag ginawa mo yan, ang ibig sabihin, nagtitiwala ka sa Kanya, hindi sa sarili mo. The moment a person or a Christian particularly, mga kapatid, and I'm saying this with care and love for you, the moment a Christian says, I will work on Sunday, I don't care about God's command, bahala ka sa buhay mo. Hindi ka sagot ng Diyos. And then ano mangyayari? You will begin to live a magulo life and a dark life. Because you are believing on your own understanding. Nagtitiwala ka sa sarili mong unawa. And then finally, by the way, pag po sinunod natin ang panukalan ng Diyos, diyan po aayos ang buhay natin. Diyan po aayos yan. 6 days work, 1 day rest. 6 days work, 1 day rest. 6 days work, 1 day rest. God wants you to enter that rest so that He could refresh you and you can refresh yourself. Diyan po aayos ang buhay natin. And then finally, tapos na ako. Okay? I will rest. Okay? And finally, tingnan po ninyo, ang major point ko po dito, God wants us to go back to the original plan. Okay? May pahiwatig ang Diyos sa kanyang mga utos. And then finally, when Jesus came on earth, dineclare po niya that He is the Lord of the Sabbath. Okay? Yan po ang sinabi ng Panginoon. Siya ang Lord of the Sabbath. Ang ibig pong sabihin, Lord of the Sabbath, lahat po ng mga Jewish feasts, yung 7th feast na yun, naka-focus po yan kay Jesus. Nagpo-point kay Jesus. Yung Sabbath, yung pong 7th feast na yan, lahat pong yon ay naka-focus po yan kay Jesus. Nagpo-point kay Jesus yan. Kaya po nung dumating ang Panginoon, pinroclaim po ng Panginoon na na-fulfill na niya ang year of the Lord's favor. He was talking about the year of the Jubilee. Okay? Sinabi po ng Panginoon doon sa araw ng Sabbath, doon po sa Lucas, mababasa natin ito, kinuha po ng Panginoon o binigay sa Panginoon yung pong scroll. Yung po ang Bible, Old Testament ng mga Hudyo, binuksan po ng Panginoon at ang mga talata po ay nasa prophecy ni Isaiah. At binasa ng Panginoon yung pong inaasahan ng mga Hudyo na darating ang Messiah and He will declare the year of the Lord's favor. Nung binasa po ng Panginoon yung talatang yon, sabi ng Panginoon, sa araw na ito, na-fulfill ang kasulatang ito. And He declared that He is the Lord of the Sabbath. Siya ang Panginoon ng kapahingahan. Kaya, yung year of reset. Dineclare ng Panginoon, the year of reset, He's here now. Kaya pinatunayan po ng Panginoon yon, nagpalaya siya sa mga nagkasala. Pinatatawad ng Panginoon ang mga lumalapit sa Kanya. Okay? Nagpapalaya po ang Panginoon ng mga inaalihan ng masasamang espiritu. Nagpapagaling po ang Panginoon ng mga may sakit. At kung ano-ano pa ang ginawa ng Panginoon, in fact, every Sabbath ginagawa ito ng Panginoon. Anong dahilan? Nagbibigay po ang Panginoon ng kapahingahan. Doon sa mga nabibigatan sa kanilang kasalanan, pinatatawad sila. Doon sa mga inaalihan ng masamang espiritu, pinalalaya sila ng Panginoon. Nire-release sila ng Panginoon doon sa kahirapan na yon. Doon sa mga merong mga sakit, pinagagaling sila ng Panginoon. Nire-release sila ng Panginoon. Binibigyan sila ng kapahingahan. Kaya sabi niya, I am the Lord of the Sabbath. So anong ibig sabihin yan? Pinagpapahinga tayo ng Diyos. Okay? At kay Kristo po, ultimately, ang kapahingahan po natin ay na kay Kristo. Kaya po isang practice natin every Sabbath, kung papractice po natin yan, lagi tayong lumalapit sa Panginoon. Kasi ang Panginoon ang magbibigay sa atin ng complete rest.
Ang maganda po, pag kayo po ay celebrate ninyo yung Sunday as the Lord's Day, tandaan nyo, pinagpapahinga kayo ng Panginoon. Sa iyong katawan, sa iyong espiritu, sa inyong kaluluwa. Okay? Kung may kasalanan ka, nire-release ka ng Diyos. O anumang nagpapaalipin sa iyo, gusto ng Diyos, ma-release ka dyan. Pumasok ka sa kanyang kapahingan. Kasi pag pumasok ka sa kanyang kapahingan, nire-release ka ng Panginoon sa anumang burden. Kaya ito ang sabi ng Panginoong Kristo, "Come unto me, all who labor and are heavily laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light." Sinong inaanyayahan ng Panginoon? Because He is the Lord of the Sabbath. He is the Lord of rest. Sinong inaanyayahan niya? Yung mga pagod. Yung mga nabibigatan. Kasi hindi yan ang original plan ng Diyos. Bunga yan ng kasalanan. Kaya sabi ng Diyos, lumapit ka sa Kanya. Pagpapahingahin Kanya. Ngayon, pero pag ang isang Christian ayaw niya mag-rest, bahala siya. Bahala siya. Mabibigatan siya doon sa 6 days na yun ng pagtatrabaho niya, mabibigatan siya. Wala namang nangyayari sa akin. Yes, walang nangyayari. Unti-unti yan, kapatid. Unti-unti yan, hindi naman biglaan. Kunwari, binayolate mo na hindi ka na nag-rest pag Sunday. Unti-unti yan. Magtrabaho ka, wala ka na, baka nga maramdaman mo, hindi ba masarap, sabi ni Satan. Di ba masarap wala kang iniisip pag Sunday? Di ba masarap? Unti-unti yan. Unti-unti yan. Nakakalungkot po yung nakausap ko rin isang pastor. Doon po sa Friday, pinag-usapan namin yung ilang miyembro nila ang pinapasok nila sa kanilang isip na yung tayo ay nasa ilalim ng grace. Wala na tayo sa law. Kaya sabi niya, kahit na hindi ka mag-church sa Sunday, okay lang yan kasi wala ka na sa law. Yung pagpipray, kung mabigat sa iyo yung pray, hindi ka na magpipray. Kung mabigat sa iyo ang nagbabasa ng Bible, huwag ka na rin magbasa ng Bible kasi grace lahat. Ganun po ang nangyari sa ilang mga member, mga leaders umalis. Alam mo ninyo, nakakalungkot. Yung isa bumigay. Bumigay. Nung nandun siya sa church, napipigilan pa eh. Pero dahil nga po, walang batas, grace lahat. Yung isa, breakdown. And all the others, nakakalungkot. Kaya mga kapatid, I love you. That's why I'm teaching this to you. Huwag po kayong patutukso that you will not hallow the seventh day. Gawin nating practice ito. Gawin nating practice. And then, by God's word and promise, you will find rest in God. You will enjoy your work, you will enjoy your life under God's blessing. Pero, ito po ang isa pang dahilan bakit tayo pinagre-rest every seventh day. Dahil, ito pong seventh day niyan ay hudyat yan someday when Jesus Christ comes again, we will enter that ultimate rest. Yun ang inaasahan natin. No? Yung po bang papasok tayo doon sa talagang original plan ng Diyos kung papaano sa Garden of Eden, even more so. We will be with God, we will enjoy our work, and then we will reign with God. Yan po ay simbolo ng bakit tayo nagre-rest every seventh day. Kasi inaasahan natin someday. Kaninang umaga po nung nagdi-devotion ako, and I reflect on this, sabi ko, salamat. I'm looking for a day that I can be with God. I will be with my new body. Ngayon kasi itong laspag na itong katawan ko. Marami na ako nararamdaman. Lord, thank you that this is Resurrection Sunday. And this Resurrection Sunday is a reminder for me that I will be resurrected. That I will enter God's rest. Ang sarap isipin ng kapatid. At saan po, hindi pangarap yan. Totoo yan. Yan po ay totoong mangyayari sa lahat ng nakay Kristo. Kaya, every Sunday, when you celebrate this, it is a reminder.
for all of us, we will enter God's rest. Tayo pong lahat dito ngayon. Let us pray. Pasalamatan po natin ang ating Diyos dahil sa kanyang mga salita. Tinuturuan niya tayo kung papaano natin ma-enjoy siya. Isang araw, pinagpapahinga tayo ng Diyos para ma-enjoy natin siya at ma-enjoy natin ang creation ng Diyos. At para maalala natin, darating ang araw, we will enter the ultimate rest na ibibigay sa atin ng Diyos. Kayo po ang mabuting Diyos, ang lumikha sa amin. Ginawa mo ang langit at ang lupa. Ginawa mo ang tao para makasama, maghari sa lahat ng iyong nilikha. Ngunit dahil sa kasalanan, dahil nagtiwala ang tao sa kanyang sariling unawa, hindi sa karunungan ng Diyos, na forfeit po ang original plan. Pero salamat sa iyo. Kayo po ay hindi nagpabaya sa iyong original plan. Kundi kayo po ay patuloy na nagpapahiwatig na ibabalik mo ang original plan mo. At kami ngayon na nakakilala kay Kristo na iyong anak, muli po kaming nagkaroon ng tamang ugnayan sa inyo. At binibigyan nyo kami sa pamagitan ni Kristo sa gitna po ng magulong mundong ito, parang ilang ito, parang wilderness ito, pinagpapahinga nyo kami. Sa gitna po ng kaguluhan ng mundo, ay makakasumpong kami ng kapahingahan po sa iyo. At salamat po na merong isang araw, gadaling na sinabi nyo sa aming tumigil kami sa aming pagtatrabaho, tulad mong tumigil sa iyong pagtatrabaho para pumasok kami sa iyong kapahingahan. Oh God, nagsimula pa lang po kami sa aming family devotion at sa aming pagpapractice ng Lord's Day or Sabbath Day. I-bless niyo po kami. I-bless niyo po ang lahat ng pamilya na narito sa Lord's Way para gawin itong practice a good habit for every family. Ng bawat pamilya po, bawat miyembro dito sa Lord's Way. Gawin po namin ito under your blessing. Kasi ito po ang araw na binless mo. Kung saan pwede po namin kayong makasama. Pwede naming damahin ang inyong presensya, ang inyong presensya sa aming mga buhay. Kaya po, O Diyos, i-practice namin ito under your blessing. Panalangin ko po yung ilan pa pong mga pamilyang hindi pa nagde-decide to have their family devotion every Saturday night, makumbinsi sila na gawin din nila ito sa kanilang pamilya. Dahil alam ko po, pag pinapasok nila ang iyong pangalan sa iyo, kanilang tahanan by doing family devotion, you will bless the family. Kaya po, O Diyos, italaga namin ang araw na ito para po sa iyo ayon sa iyong mga utos. Panalangin ko rin po kung sino man sa amin dito maaring natutukso na labagin ang iyong utos o natutuksong iwan ng church para gawin ang gusto niyang gawin, panalangin kong maliwanagan siya ngayong umagang ito. Kundi magde-decide siya, I will not leave the church. I will not leave God. I will not leave the fellowship of Christians. Nang sa ganun po, hindi siya bumalik sa kaguluhan ng sanlibutan. Papasalamat kami doon sa mga kapatiran naming nagbalik loob sa inyo, O Diyos. At ngayon, nagpasailalim sila ulit sa iyong biyaya. O God, I pray for all the people in Lord's Way. I love them, O God, with your love. May you protect them. Salamat po itong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.